Mapagpalang araw mga kadiwa. Mapapansin pa rin ninyo ang pamamaos ng aking boses. Dahil po hindi talaga nawawala ang aking ubo. Kaya humihingi ulit kami ng pasensya. Dahil napakatagal ng paglalapag namin. At hindi na po natin patatagalin ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Gardo, ang berdugo na may kakaibang sandata. Nagumpisa ang isang labanan sa pagitan ni Haring Rosco at ng mga tauhan niyang tiktik laban kay Gardo. Ipinamalas naman kaagad ng binata ang husay niya sa pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinagpapalakol ang mga tiktik na nakakarap na kapag kanyang nasusugatan ay kaagad na nabubuhal sa lupa. Nangingisay habang unti-unting nababalot ng yelo ang mga katawan nito, saka nalalagutan ng hininga. Naalala naman ni Haring Rosco ang isang lalaking may ganoon ding armas na nagagawang palamigin ang sinumang nakakalaban, pero kanila na itong natalo at napaslang. Nagngit-ngit ang kalooban ng hari sa tuwing maaalala niya ang lalaking iyon na halos kalahati ng kanilang populasyon ang napaslang nito. Napagbintangan lamang ang mga haring aswang dahil sa pagkamatay ng berdugong nakilala nila sa pangalang Matias. Para ang mga ito ang ituring na kinakatakutan at hindi silang mga tiktik. Kapalit ng hindi pag-iingay ng kanilang mga lahi ay hindi rin sila sasaktan ng mga ito. Alam naman kasi nila na kapag sumuwi sila sa kasunduan ay kapahamakan lamang ang pwedeng mangyari sa kanila. Kaya mas pinili na lamang ni Haring Rosco at ang kanyang mga nasasakupan na itikom na lamang ang kanilang mga bibig tungkol sa nakatagong katotohanan. Samantala, walang kapagurang pinulbos ni Gardo ang mga tiktik, at habang tumatagal ang labanan ay mas lalo namang siyang lumalakas. Kapag natutunaw ang mga yelo na nakabalot sa katawan ng mga ito, ay kasabay rin ang kanilang pagkalusaw, kaya halos walang makikitang bangkay sa lugar. Mas magaling pa ang binatang ito kumpara sa napaslang naming si Matias. Grabe ang husay niya sa pakikipaglaban. Napakabilis niyang kumilos. Ang mas lalong ikinakaasar ng hari ay wala man lang bakas ng kanyang mga kasamahang tiktik na namamatay ang naiiwan sa lugar. Parang mga bula itong naglalaho pagkatapos silang mapalakol ni Gardo. Sa patuloy na labanang nagaganap ay nagagawa ring malipon ng binata ang mga tiktik, at tanging si Haring Rosco na lamang ang natira. Hinarap siya ni Gardo ng buong tapang, saka tinitigan siya nito ng tila nagliliyab. Ngayong ikaw na lamang ang tanging natitirang tiktik sa inyong lahi, ay mangyaring ipamalas mo ang iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban. Gusto kong bigyan mo ko ng magandang tunggalian bago kita isunod sa iyong mga nasasakupan. Isusunod sa aking mga nasasakupan? O ikaw ang isusunod ko sa iyong mga magulang? Natigilan sa marahang paglalakad si Gardo dahil sa narinig. Hindi niya inaasahan ang sasabihin iyon ng masamang hari. Tila ba may alam ito sa tunay na nangyari sa kanyang ama't ina? Oh, natigilan ka yata dahil sa iyong narinig. Wala namang dapat ipagtaka sa sinabi ko Dahil ito ang katotohanang matagal nang iniingatan ng mga haring aswang. Para sila ang katakutan, pero ang totoo, kami ang nakapatay sa hinihinala kong mga magulang mo. Dahil sa pareho kayo ng kapangyarihan ng berdugong si Matias.
Nanginig ang mga kalamnan ni Gardo ng mga sandaling iyon. Mali pala ang mga nilalang na pinagtaniman niya ng puot at galit. Hindi ko ito sinasabi para magalit ka o kamuhian kami. Kasi wala naman akong pakialam sa mararamdaman mo. Sinasabi ko lang ang lahat ng ito para ipapatid sa iyo na hindi ako basta-basta tik-tik lamang. Isa akong hari, kaya wag mo akong mamaliitin. Bibigyan kita ng magandang laban gaya ng iyong nais. Sa mga sinabi mo ay wala na akong pakialam. Ang tanging hangad ko na lamang ngayon ay ang paslangin ka at maipagiganti ang aking mga magulang. Pero salamat pa rin sa pag-amin mo sa akin ng katotohanan. Ngayon ay pwede ka nang mawala dito sa aming mundo at pumunta ka sa karapat-dapat mong kalalagyan. Nagumpisa na ngang umatake si Gardo at mas lalo pa siyang lumiksi, kaya nahirapan si Haring Rusco na sundan siya ng tingin. Kasing bilis ng kidlat kasi ito kumilos na anumang oras ay pwedeng tumama sa hari ng mga tiktik. Magkagayon man ay nagpakawala na nga na patsyambang pagsuntok si Haring Rusco. Walang kasiguraduhang pag-atake na tanging sa swerte lamang umaasa. Subalit 3 magkakasunod na sapak ang tumama sa kanyang pisngi. Pagbagsak niya sa lupa ay mabilis siyang sinabunutan ni Gardo, saka pabalibag ulit na iwinasiwas sa lupa. Sa lakas nito ay halos tumalbog ang katawan ng hari. Hindi pa nakontento si Gardo sa kabrutalang ginagawa niya kay Haring Rusco at sinibak pa niya ang mga tuhod nito, saka isinunod ang mga siko. Tinadtad niya ang magkabilaang hita nito, saka ang magkabilaan ulit na braso. Kalunos-lunos ang sinapit ng hari sa kamay ng galit na binatang birdugo para ipagiganti ang mga magulang. Sa mga sandaling iyon ay nagsisisi tuloy ang Haring Rusco na kung bakit pa niya ipinagtapat ang katotohanan. Hindi na sana niya sinapit ang ganoong pagpapahirap sa kanya ni Gardo. Haring Rusco, ngayon na nabigyan kita ng magandang laban, pwede na ba kitang tuluyan o mas gusto mong tumagal muna ang iyong buhay? Parang awa mo na, Berdugo. Paslangin mo na ako. Hindi ko na kaya at halos magkusa ng kumalas ang aking kaluluwa sa aking katawang aswang. Kaya kung may natitira ka pang awa, ay pitilin mo na ang aking buhay. Huwag kang mag-alala, Haring Rusco. Dahil unti-unti ka na rin namang magiging yelo. Kaya maya-maya lamang ay matutupad na ang iyong pakiusap. Pero sa ngayon, namnamin mo muna ang sakit ng iyong mga sugat. Paalam. Berdugo, magbalik ka. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Berdugo, maawa ka. Subalit hindi na siya nilingon pa ni Gardo. Pasipol-sipol pa itong nilisan ang lugar. Dumiretso ito sa barangay hall para sabihin kina kapitan ang magandang resulta ng kanyang pakikipaglaban. Laking pasasalamat ng mga taga Cordillera, lalo na ang mga babaeng buntis, dahil nagwakas na ang banta ng panganib ng mga masasamang tiktik sa kanilang lugar. Huwag na muna tayong magdiwang ng buo, mga kasama, dahil hindi pa tapos ang suliranin natin sa mga mas malalakas na kampo ng kadiliman, ang mga haring aswang. Iyan ang susunod mong plano, Gardo. Siya nga pala, binabati kita sa paggagapi mo sa mga tiktik. Kung ano man ang susunod mong pasya, ay tiyak na magtatagumpay kang muli dahil sa pambihira mong kakayahan at talento. Salamat, Kapitan. Pero wala pa akong naiisip na gagawing hakbang. Mukhang papalamigin ko muna ang sitwasyon bago ko hanapin sa gubat ang mga haring aswang na yan sa kasilalipulin. Mahirap man, pero kailangan kong lakasan ang aking loob at huwag ipakita sa kanila na nakakaramdam din ako ng takot at pagkapagod.
dahil baka ito rin ang gamitin nila para papagsakin ako. Kung sabagay, o siya, ikaw ang bahala, Gardo. Gaya ng sinabi ko, ay nasa iyo ang desisyon kung ano ang mas nakakabuting gagawin mo, aming berdugo. Natapos ang usapan at bumalik na ang mga mamamayan sa kani-kanilang mga bahay. Nagpaiwan naman ang binatang kapitan sa barangay hall dahil may mga mahalaga pa itong mga tatapusing proyekto. Kasama niyang ibang mga tanod, pero si Gardo ay minabuting umuwi para makapagpahinga. Nakakaramdam pa rin naman kasi siya ng pagod at antok, kaya kailangan niya pa rin matulog. Pagdating sa bahay, ay dumiretso siya sa kwarto niya nang hindi na kumakain. Patagumpay naman niyang nakuha kaagad ang kanyang antok at kaagaran siyang nakatulog. Sa lumipas na mga araw, ginawa munang normal ni Gardo ang kanyang pamumuhay. Hindi muna niya inisip ang patungkol sa mga aswang para mapayapa ang kanyang isipan. Subalit maski anong iwas niya, pagkaraan lamang ng ilang araw ng kanyang pananahimik, ay muli na naman siyang magagambala dahil isa sa mga babaeng buntis na kanyang pinapangalagaan ay nanganak na. Nalintikan na, sira ang bakasyon ko. Tiyak na may bababang haring aswang para kunin at kainin ang sanggol. Dahil ito ang pinakamatagal na nilang hinihintay, ang mabuo at mailuwal ang bata sa sinapupunan ng isang ina, dahil mas doble ang sarap nito para sa kanila. Hindi ako pwedeng magpabaya. Kailangan mabantayan ko na ang bata. Mula sa lumang baol ay kinuha ni Gardo ang itinagong kakaiba niyang sandata. Pinunasan niya ito ng puting tela saka kinausap. Trabaho ulit tayo, kaibigan. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga nangangailangan ng tulong, lalo na't mga babae at sanggol ang mga sangkot. Pahiram muli ng tapang at lakas ha. Kumislap ng bahagya ang duluhan ng palakol na gawa sa higanting paa ni Haring Kadyo. Pagkalinis ay gumayak na ang binata ng kanyang kasuotan bilang isang binatang berdugo, saka lumabas ng bahay at magtungo sa tahanan ng bagong panganak na babae. Magdidilim na ng mga sandaling yon, at pagdating niya sa bakuran ay naramdaman kaagad niya ang isang nilalang na nasa paligid lamang ng bahay. Mas pumasok pa siya sa bakuran hanggang sa nakita niyang isang lalaki na pilit hinahawi ang pawid ng dingding ng bahay, maski napapaso na ito sa mga asin na nakasaboy doon. Maya-maya lamang ay sumisigaw na ang galit na lalaki nang makita nito ang nakadungaw na aswang sa nahawing pawid ng kanilang bahay. Sinasabi nito na umalis ang demonyong aswang na yon kung ayaw nitong hatawin siya nito ng hawak ng itak. Subalit hindi nagpatinag ang aswang. Mas lalong pa nitong nilakihan ang sinisirang pawid ng tahanan, kaya doon na hindi na nakapagtimpi si Gardo. Tigilan mo yung ginagawa mo at tayo ang magtuos, aswang. Huwag mong idamay sa kahayupan mo ang mag-ina na wala namang kalaban-laban sa'yo. Kung gusto mo silang makain, ay labanan mo muna ako, at kapag natalo mo ako, ay ako mismo maghatid sa kanila sa iyong harapan. Para kapag natalo kita, ay kailangan mong ituro sa akin kung saan makikita ang mga haring aswang na katulad mo. Payag ka ba sa kasunduan ko, ha? O duwag ka lang? Nagalit ang haring aswang na yon. Hindi niya mapaniwala ang iniinsulto siya ng isang normal na tao. Kaya kaagad itong pumayag sa kasunduan, saka gumawa ng mabilis na pag-atake. Inaasahan na rin iyon ni Gardo, kaya nakahanda na ito sa mangyayaring kanilang sagupaan. Gaya ng kanyang inaasahan, ay mas mabilis at mas malakas ang isang haring aswang kaysa sa mga tiktik. Kaya kailangan niya magdubli ingat at bantay sarado ng pinata ang bawat niyang galawan para hindi siya maisahan ng kalaban. Nagagawa naman niyang umilag, pero ang haring aswang ay madalas niyang mapatamaan ng sapak sa muka. Sa huli ay napabagsak niya ito sa lupa, saka naitapat ang armas na palakol sa liig nito. Paano ba yan? Talo ka.
Siguro naman may isa kang salita at marunong kang tumupad sa kasunduan. Ang pagkakaalam ko kasi ay magigiting na mga mandirigma ang mga haring aswang at hindi nila kayang baliin ang kanilang mga binibitawang salita, lalo na ang kanilang mga pangako at pakikipagkasundo. Tama ba ako, kaibigan? Tumango ang haring aswang saka muling napasulyap sa nakatirik na bahay. Naglalaway man dahil sa sobrang gutom, ay wala siyang magagawa kung hindi ang sundin ang ipinag-uutos sa kanya ng binatang berdugo. Sinabi nito na sasamahan niya si Gardo sa kanilang kuta. Subalit huwag na huwag siyang malilingat o magkakamali dahil wala naman daw sa kasunduan na hindi na siya sasaktan nito at aatakihin kapag may magandang pagkakataon. Pumayag naman ang binata at sumang-ayon sa sinabi ng haring aswang. Pero bago siya sasama sa paglalakbay, ay balak muna niyang dumaan sa barangay hall para magpaalam sa kanilang mahal na kapitan at para makapagpaalam na rin siya sa mga tanod na minsanan na niyang nakatulong sa pagpuksa sa mga tiktik. Abay, napakadelikado ng gagawin mo, Gardo. Halos pagpapakamatay na ang gusto mong gawin, ha? Wala na bang ibang paraan para masugpo mo ang mga aswang na iyan nang hindi ka nalalagay sa alanganing sitwasyon? Ito lang ang tanging paraan, kapitan. Hindi ko naman pwedeng patagalin pa ito at magmimisto lang ipinapain ko ang mga bagong panganak na sanggol para lumapit ang mga haring aswang dito sa ating pook. Hindi ko naman iyon maaatim at saka baka isang araw hindi ko magagampanan ang iligtas sila. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung sakali. Kaya gagawin ko na ang paraang naiisip kong ito, kapitan, at wala nang makakapigil pa sa akin. Pinapahanga mo talaga ako, Gardo. Wala kang kasing tapang. Sa bagay na yan, ay wala na akong magagawa pa kung hindi ipagdasal ka na lang namin at nawa ay magtagumpay ka ulit sa iyong panghuling misyon. Bumalik ka sana sa amin ng buhay at ligtas, Gardo. Kailangan ka pa namin bilang tagapagligtas. Hindi ko may papangako, kapitan, pero sisikapin kong makabalik. Sige, kaibigan, lalakad na ako. Pagkatalikod ni Gardo ay siya namang pagsunod niya sa haring aswang na naghihintay sa kanya mula sa may hindi kalayuan. Dumiretso sila sa gubat at habang naglalakbay ay paminsan-minsan silang nag-uusap. Subalit pareho silang tuso at alam nila ang kaparehong teknik na kanilang ginagamit. Ang kunin ng kalooban ng bawat isa. Mapanlin lang ang mga aswang, pero hindi ganon basta-basta nahuhulog sa patibong ang binatang berdugo. Kung sakaling makita ko ng inyong pugad, ay anumang oras pwede mo na akong atakehin. Alam mo ba na ang sekreto niyong pinakaiingatan, alam ko na. Nabigla ang haring aswang sa narinig. Tinanong nito kung anong sekreto iyon at saka lamang isiniwalat ni Gardo ang mga nalaman mula sa hari ng mga tiktik. Halos tumubli ang pamumutla ng pagmumukha ng lalaking aswang na yon dahil sa kontrobersyal na nalaman. Hindi may tatanggi sa mukha nito na pawang katotohanan ang mga narinig mula sa binata. Binalak nitong ibahin ang usapan nila, subalit pinagtiinan ni Gardo ang paksa nilang iyon, kaya napapatakip na lamang ang haring aswang dahil sa mga narinig. Natutulili ka na ba sa mismong kambugan na ginawa ng inyong lahi, ha, haring aswang? Hindi ko alam kung magagalit o matutuwa ako kasi ginamit ninyong kamatayan ng aking ama para mas lalong katakutan kayo. Pero ang totoo ay ang mga tiktik ang nakapaslang sa kanya, pero inako ninyo at tinakot ang mga tiktik para kayong tingalain ng lahat. Subalit ang hindi ninyo alam na ang mga tiktik mismo ay pinagtatawanan lamang kayo sapagkat ang tagumpay nila ay nagsisilbing dahilan para mas tumanyag ang lahi ninyong mga aswang. Nakakalungkot dahil bumaba ang pagtingala ko sa inyo bilang mga hari at mas tumaas pa ang tingin ko sa mga tiktik. Naaasar na ang haring aswang na yon, kaya mas binilisan na niya ang paglalakad.
Nakarating sila sa pugad ng mga haring aswang at pagkakita ni Gardo sa mga ito na tila nakahanda na ang lahat, ay walang ano-anong sinugot siya nang sinusundan niyang haring aswang ng biglaan. Subalit alam na ni Gardo na mangyayari iyon, kaya bago pa siya nito maatake ay walang awa na niya itong pinugutan ng ulo. Nagsinga-singa naman ang lahat ng mga haring aswang na naroroon at kanya-kanyang pulasang inatake nila ang binatang birdugo. Hindi na rin pinatagal pa ni Gardo ang lahat at isa-isa na rin niyang sinugot ang mga umaataking kalaban. Hindi niya rin inaasahan ang mga sumunod na nangyari dahil wala man lamang siyang magawang mapatamaan sa kanila. Hindi katulad ng mga tiktik na kayang-kaya niyang pinulbos ang mga ito. Subalit habang tumatagal ay bumabagal na rin ang kilos ng mga haring aswang, kaya nakakatama na siya at nakakapaslang ng paisa-isa sa kanila. Hindi pa rin nagpatinag ang mga kampo ng kadiliman. Mas naging agresibo pa sila para paslangin ang binata, lalo na ng isang bulat nito ang pinakatatago nilang sikreto. Tila naman nahuhulog na sa patibong ni Gardo ang mga haring aswang dahil nasisira na ang mga konsentrasyon ng mga ito, lalo na't patuloy silang inaasar ng binata. Hindi nila namamalayang paisa-isa na silang nauubos hanggang sa kakaunti na lamang sa kanila ang natitira. Paano ba yan mga haring aswang? Mukhang ako ang panalo sa ating labanan. Kaya pa ba ninyo o ako na ang susugod sa inyo? Kawawa naman kayo. Mas magaling pa ang mga tiktik sa inyo na makipaglaban eh. Pinaghalo-halong inis, galit, asar at pikon ang nararamdaman ng mga haring aswang sa binata. Tuluyan na silang nawala ng kontrol at nalamon na ng pambabasto sa kanila ni Gardo, kaya pati ang kanilang mga pag-atake ay wala na sa lugar. Kayang iba sa kanila ay sila-sila na rin ang nagkakapatayan. Kapag may nagtatangkang aatake kay Gardo mula sa kanyang likuran, ay naghihintay muna siya ng isa pang haring aswang mula sa kanyang harapan. At kapag mayroon ng lumitaw ay mabilis itong umiilag, kaya ang matatalas na kuko ng dalawang magkauri ay bumabaon sa kani-kanilang katawan at sa bandang puso pa, kaya kaagad silang binabawian ng buhay. Sa huli ay nagtagumpay si Gardo na lipulin silang lahat at ang mga nagkalat na bangkay ng mga aswang na hindi namatay sa kanyang sandata ay kanyang binabalikan, saka muling sinisibak, at kapag naging yelo na ang katawan ng mga ito at nalusaw, ay saka pa lamang siya nakakasiguradong tapos na ang kanilang mga buhay. At pagkatapos nito ay nilisan niya ang lugar nang walang nakakalat na ebidensya o bangkay ng maski isang haring aswang. Nang mga oras na yon ay medyo lumiliwanag na ang paligid nang makababa siya sa kanilang pook. Naabutan niya sina kapitan na nasa bukana ng kagubatan na tila ba hinihintay ang kanyang pag-uwi. At nang makita siya ng mga ito ay saka pa lamang sila lumapit sa kanya. Gardo? Anong nangyari? Kumusta ang mga haring aswang? Wala ka bang sugat? Tanging matamis na pagngiti lamang ang isinagot ni Gardo sa kapitan. Napangiti na rin si Butong dahil mukhang alam na niya ang mga nangyayaring maganda. Napatingin pa siya sa kanyang mga nasasakupan, saka nagsisigaw. Mabuhay si Gardo! Mabuhay ang ating bayani! Ligtas na tayo sa panganib at napuksa na niya ang mga salot na mga aswang. Mabuhay si Gardo! Lahat ay nakisabay sa pagsigaw ng kanilang kapitan at nagbunyi ang lahat, pati na nagsitatingang grupo ng mga tikbalang. Naggulat man ang lahat, pero agad na nagpaliwanag si Gardo sa mga taga-Cordillera na kaibigan niya mga tikbalang na iyon. Mula sa isang malaking trono na buhat-buhat ng mga maskuladong tikbalang ay nagpasalamat si Haring Kadyo sa kanya. Maraming salamat din po, mahal na Haring Kadyo. Kung hindi dahil sa palakol na gawa sa higanti mong paa, hindi ko makakamit ang tagumpay na ito. Ngayon ay matatahimik na ang aming pook dito sa Cordillera. Simula ng araw na yon
ay wala nang gumambalang mga kampo ng kadiliman sa lugar ni na Kapitan Butong. Ayun, natapos ko rin mga kadiwa. Salamat palagi sa suporta at natiis niyo ang aking boses. Hayaan nyo, sisikapin po namin na hindi na po ito mauulit. Muli, maraming salamat mga kadiwa. Hanggang sa susunod ulit na kwento na ating pakikinggan.